Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa tubo at kung paano ito makakatulong sa ating kalusugan, partikular sa pagkontrol ng diabetes. May isang paraan ng pag-inom ng tubig ng tubo na nakatulong sa isang pre-diabetic na individual na mapanatili ang kanyang blood sugar level ng matatag sa loob ng 6 na buwan nang hindi gumagamit ng gamot. Ito ay isang tunay na kwento, at ang nakakagulat ay napakadali nitong gawin, ngunit halos walang nakakaalam nito dito sa Pilipinas. Naaalala pa ba ninyo kung kailan huli kayong uminom ng tubig ng tubo? Marahil sa isang mainit na tanghali, lumabas kayo at bumili ng malamig na inuming tubo, lumagok, at naramdaman ninyong nabuhay muli kayo sa gitna ng matinding init. Ngunit naisip ba ninyo na ang simpleng inuming tubo na iyon ay isang natural na gamot na maaaring protektahan ang atay, bawasan ang pamamaga, palakasin ang immune system, suportahan ang blood pressure, at lalo na tulungan kontrolin ang blood sugar ng napakabisa kung iniinom ng tama? Sa video na ito, ibabahagi ko hindi lamang ang 7 makapangyarihang benepisyo ng tubig ng tubo na nakumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral, kundi mas mahalaga, ihahayag ko ang isang lihim tungkol sa kung paano pagsamahin ang tubig ng tubo sa isang napaka-espesyal na proporsyon. Ito ay matagumpay na inilapat ng isang doktor ng tradisyonal na gamot sa isang pre-diabetic na pasyente. Ang lihim na iyon ay ihahayag sa tamang panahon sa video na ito. Dahil kung papalampasin ninyo ang mga susunod na bahagi, hindi ninyo mauunawaan kung bakit ang kombinasyong ito ay lumikha ng gayong kahanga-hangang resulta. Kaya naman, hinihiling ko na huwag kayong mag-skip, huwag kayong lumayo, dahil bawat bahagi ay isang mahalagang piraso na makakatulong sa ating katawan na tunay na maunawaan at magamit ang lahat ng halaga ng abot kayang inuming ito. Magsisimula tayo sa pinakasimple ngunit pinakamaraming kontrobersiya. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng 70% asukal, kaya bakit hindi ito nagiging sanhi ng diabetes tulad ng iniisip ng marami? Kung hindi pa ninyo naririnig ang sinuman na nagpapaliwanag tungkol dito, inimbitahan ko kayo na sumama sa akin sa unang bahagi. Bahagi 1. Nagbibigay enerhiya ng mas mabilis kaysa sa energy drink, ngunit hindi nagpapataas ng blood sugar kung iniinom ng tama. May isang bagay na tila walang katotohanan ngunit may buong siyentipikong batayan. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng higit sa 70% asukal, ngunit kung iniinom ng tama, hindi nito mapanganib na pinapataas ang blood sugar tulad ng kinakatakutan ng marami. Bakit kaya? Dahil ang pangunahing asukal sa tubig ng tubo ay natural na monosaccharides tulad ng glucose at sucrose. Mabilis silang nasisipsip sa bituka, dumidiretso sa dugo, at agad na ginagamit ng mga selula bilang malinis na fuel. Lalo na para sa mga kakagaling lang sa init, pagod, o pagkatapos magkasakit, ang isang baso ng tubig ng tubo ay parang isang biological na baterya na mabilis na nagpapagaling sa utak at mga kalamnan. Hindi tulad ng artificial na energy drinks na naglalaman ng caffeine o artificial na pampatamis na madaling nagpapabilis ng tibok ng puso at nakakapinsala sa nervous system. Ang tubig ng tubo ay banayad, hindi nagpapagana sa central nervous system, at perpektong angkop para sa mga matatanda, mga may high blood pressure, o mga problema sa puso. Isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health, NIH, sa Pilipinas ang nagpakita na 2 ml lamang ng tubig ng tubo pagkatapos mag-ehersisyo ay makakatulong sa katawan na makabawi ng 2 beses na mas mabilis kaysa sa pag-inom ng ordinaryong tubig. Ngunit ano ang mahalaga dito? Kung gaano karami at kung kailan iinumin. At ito mismo ang magdadala sa atin sa lihim na naghihintay para sa inyo. Dito, ibabahagi ko ang isang proporsyon ng tubig ng tubo na may napakapamilyar na sangkap. Ngunit kung ginamit ng tama, hindi lamang ito nagbibigay ng enerhiya, kundi nakakatulong din sa pagpapatatag ng blood sugar sa mahabang panahon sa natural na paraan.
ng walang gamot. Kaya, sa halip na magmadali na bumili ng mamahaling energy drink o matakot sa tubig ng tubo dahil sa tsismis na matamis ito at nakakapinsala, bakit hindi natin masusing alamin ang tamang paraan ng pag-inom upang gawing mahalagang regalo sa kalusugan ang isang abot-kayang inumin? Ang enerhiya ay ang ibabaw lamang. Sa mas malalim sa ating katawan, mayroong isang tahimik ngunit napakahalagang lugar, iyon ay ang digestive system. At magugulat kayo na malaman na ang tubig ng tubo ay makakatulong sa pagpapagaling ng bituka araw-araw, mas banayad kaysa sa mga suplemento. Ibabahagi ko ito ngayon. Kung naramdaman ninyo ang mabilis na paggaling pagkatapos uminom ng tubig ng tubo o sa kabaliktaran, napagod kayo dahil sa maling pag-inom, mangyaring mag-iwan ng komento na sinubukan upang mabigyan ko kayo ng pagkakataong magbigay ng mas detalyadong payo para sa bawat kaso. Sino ang nakakaalam? Baka ang isang komento ninyo ay makatulong sa maraming tao na nahihirapan tulad ninyo. Bahagi 2. Nagpapalusog sa bituka, pinipigilan ang constipation at naglalabas ng toxins. Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit may mga tao na umiinom ng yogurt araw-araw, ngunit puno pa rin ng gas. May matagal na constipation, ngunit sa isang baso lamang ng tubig ng tubo pagkatapos ng tanghalian, gumaan ang kanilang tiyan, regular ang pagdumi, at mas naging malusog ang kanilang pakiramdam. Ang dahilan ay nasa soluble fiber na matatagpuan sa tubig ng tubo, isang uri ng substance na lubos na gusto ng mga beneficial gut bacteria, lalo na ang grupo ng bifidobacteria, ang mga sundalo na nagbabantay sa ating immune barrier sa bituka. Kapag ang grupo ng bakterya na ito ay nabubuhay ng maayos, tinutulungan nila ang bituka na mas mahusay na sumipsip ng calcium, binabawasan ang pamamaga, pinipigilan ang constipation, at malinaw na binabawasan ang bloating. Hindi lamang iyon, ang tubig ng tubo ay mayroon ding epekto sa pag-regulate ng peristalsis ng bituka na ginagawang mas madali ang pagdumi, lalo na sa mga matatanda na madalas umiinom ng Western medicine na nagiging sanhi ng madaling pagkairita at pagnipis ng bituka. Gayunpaman, ang mga may mahinang digestive system o malamig ang tiyan ay hindi dapat uminom ng malamig na tubig ng tubo o magdagdag ng yelo. Isang simpleng tip ay magdagdag ng ilang hiwa ng sariwang luya o kaunting katas ng kalamansi na parehong makakatulong sa pagpapainit ng tiyan at pagpapahusay ng digestive efficiency. At naaalala pa ba ninyo ang nabanggit ko sa simula ng video? Ang lihim na formula na ibubunyag ko ay isang variant ng paraan ng pag-inom ng tubig ng tubo, ngunit binago ito na may partikular na proporsyon ng oras at sangkap na nakatulong sa isang pasyente na may banayad na tiyan, na pamamaga at gastritis na gumaling sa loob lamang ng 3 linggo. Ibabahagi ko ang mga detalye sa susunod. Ngunit bago iyon, kailangan ninyong malaman ang isang napakahalagang bagay. Dahil kung ang digestive system ang gateway sa kalusugan, ang nakakasira sa ating mga selula araw-araw ay nasa loob. Ito ay ang free radicals, ang pangunahing salarin na nagdudulot ng pagtanda, pagkapagod, at sakit sa cardiovascular. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang tubig ng tubo ay itinuturing na kalasag laban sa kalawang sa buong katawan, isang bagay na hindi pa naiisip ng karamihan sa mga Pilipino. Kung ginamit ninyo ang tubig ng tubo upang gamutin ang constipation o naramdaman ninyong gumaan ang inyong tiyan pagkatapos uminom, mangyaring magkomento ng malusog na bituka upang maibahagi ko ang ilang tips sa paggamit ng tubig ng tubo na may tamang proporsyon ng luya na napakabisa para sa mga may mahinang panunaw. Bahagi 3. Makapangyarihang antioxidant, nagbabawas ng pagtanda at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Maraming tao ang gumagastos ng milyon-milyong piso bawat buwan sa pag-inom ng collagen at iba't ibang uri ng bitamina laban sa pagtanda. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang isang abot-kayang baso ng tubig ng tubo na nagkakahalaga lamang ng ilang piso ay naglalaman ng napakalakas
na antioxidants na maaaring magpabagal sa pagtanda at protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa loob. Hindi ito sabi-sabi. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng polyphenols at flavonoids, dalawang compound ng halaman na napatunayan ng agham na may kakayahang i-neutralize ang free radicals. Ang free radicals ay mga mapanirang molekula. Sila ay sumisira sa mga cell membrane, nagdudulot ng pamamaga, nagpapatigas ng mga daluyan ng dugo, at ang pangunahing sanhi ng mga sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, diabetes, at cancer. Isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Biochemistry and Molecular Biology ang nagpakita na ang mga antioxidant sa tubig ng tubo ay maaaring pigilan ang lipid oxidation sa dugo, kaya pinipigilan ang pagbuo ng arterial plaque na nagpapabuti sa daloy ng dugo at binabawasan ang panganib ng mga baradong daluyan ng dugo at stroke. Bukod pa rito, ang mga individual na nagpapanatili ng ugali ng tamang pag-inom ng tubig ng tubo ay nagulat din ng mas maliwanag na balat, mas kaunting pimples, mas mahimbing na pagtulog, at mas matatag na kalooban. At alam ba ninyo, ang lihim na binanggit ko sa simula ng video ay ang paraan upang doblehin ang antioxidant capacity ng tubig ng tubo sa pamamagitan lamang ng isang sangkap na madaling makikita sa kusina nang hindi umiinom ng anumang karagdagang suplemento. Malapit na itong ibunyag, ngunit upang maunawaan kung bakit ito napakabisa, kailangan ninyong pakinggan ang susunod na bahagi dahil ipapakita nito na ang tubig ng tubo ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga selula, kundi nagpapagaling din sa nervous system at nagpapagaan sa katawan pagkatapos ng nakakapagod na araw. At doon nagiging natural na electrolyte drink ang tubig ng tubo na pumapalit sa mga energy drinks na ibinebenta sa labas. Kung naramdaman ninyo ang mas malakas, mas maliwanag ang balat, o mas mahimbing ang pagtulog dahil sa pag-inom ng tubig ng tubo, mangyaring magkomento ng maliwanag na balat o mahimbing na tulog upang malaman ko ang inyong mga kwento. At kung hindi ninyo pa napapansin ang epektong ito, lalo kayong dapat manatili dahil napakahalaga ng susunod na bahagi. Bahagi 4. Natural na electrolyte replenishment. Nagpapanatili ng stable na rhythm, walang pag-aalala sa pagkapagod. Kung kailangan kong pumili ng isang uri ng inumin na nakakatulong sa pagpapagaling ng katawan pagkatapos ng pagkababad sa araw, matinding pagpapawis, mababang presyon ng dugo o pagkapagod, maraming tao ang agad na iisipin ang energy drinks o mineral supplements. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang tubig ng tubo ang tunay na natural na biobattery na makakagawa niyan ng walang anumang side effects. Hindi ito advertising, ito ay isang katotohanan na napag-aralan. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng napakabalansing proporsyon ng potassium, magnesium at calcium, tatlong electrolytes na napakahalaga sa pag-regulate ng blood pressure, pagpapanatili ng stable na tibok ng puso, pagpapakalma ng nervous system, at pagsuporta sa paggana ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda kung saan ang katawan ay madaling ma-dehydrate, mahirap makabawi pagkatapos ng pagpapawis sa gabi, pagkababad sa araw, o magaan na pisikal na aktibidad sa labas. Isang pag-aaral sa University of the Philippines College of Medicine ang nagpakita na 200 ml lamang ng tubig ng tubo na ininom pagkatapos mag-ehersisyo ay makakapagpabalik ng electrolytes at enerhiya ng mas mabilis kaysa sa tubig na nakakatulong sa pagiging alerto, binabawasan ng pagkapagod, at binabawasan ang panganib ng pagkahilo at mababang presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang potassium sa tubig ng tubo ay nakakatulong din sa paglabas ng labis na asin sa katawan, isang tahimik na salik na nagiging sanhi ng high blood pressure sa maraming Pilipino nang hindi nila nalalaman. Ginagawa nitong mas mahalaga ang lihim na malapit kong ihahayag dahil ang kombinasyong iyon ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapatatag ng blood sugar, kundi nagpapataas din ng bisa ng natural na electrolyte replenishment nang hindi gumagamit ng anumang suplemento. Nakikita ninyo?
ang isang tila simpleng baso ng tubig ng tubo ay may napakaraming healing roles. At kung ang electrolytes ay nakakatulong sa paglamig mula sa labas, sa susunod na bahagi, makikita natin na ang tubig ng tubo ay nagpapagaan din ng isa sa mga pinakapagod na organ sa katawan, ang bato. Kung naramdaman ninyo ang pagkapagod pagkatapos magkababad sa araw o uminom ng tubig ng tubo at naramdaman ninyong bumuti ang pakiramdam, mangyaring magkomento ng water refill upang maibigay ko ang karagdagang gabay sa pag-inom pagkatapos mag-ehersisyo at huwag lumayo dahil ang susunod na bahagi ay ang kailangan ng maraming may mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi o namamaga ang paa na malaman. Bahagi 5. Nagpapagaan ng bato, malumanay na naglilinis mula sa loob. Ang bato, bagaman maliit, ay may napakalaking responsibilidad, pagsala ng dugo, paglabas ng toxins, at pagpapanatili ng balanse ng katawan. At ang nakababahala ay maraming tao ang nakakahanap lamang ng kanilang problema sa bato kapag madalas na silang umiihi sa gabi, namaga ang paa, at matagal na ang pagkapagod na nangangahulugang matagal nang napapagod ang bato. Ngunit may isang positibong bagay na ang tubig ng tubo ay may kakayahang magpagaan ng pasanin ng bato araw-araw. Kung alam natin ang tamang paraan ng pag-inom, hindi tulad ng synthetic diuretics na madaling nagdudulot ng pagkawala ng mineral, ang tubig ng tubo ay may banayad na diuretic effect na nakakatulong sa paglabas ng ihi habang pinapanatili pa rin ang mahahalagang electrolytes. Dahil dito, na ilalabas ng katawan ang dumi, binabawasan ang akumulasyon ng toxins sa urinary tract at dugo na nagbibigay sa bato ng tunay na pahinga. Bukod pa rito, ang potassium sa tubig ng tubo ay nakakatulong din sa pag-regulate ng blood pressure at ang high blood pressure ay ang tahimik na kaaway ng bato. Ang pagpapanatili ng stable na blood pressure ay isa ring paraan upang protektahan ang glomeruli mula sa pinsala. Isa pang kawili-wiling punto ay ang tubig ng tubo ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng moisture sa urinary tract kaya binabawasan ang panganib ng urinary tract infections. Lalo na sa mga matatanda na madalas umiinom ng kaunting tubig dahil sa takot sa pag-ihi sa gabi. At nais kong bigyang diin muli na ang lihim na ibabahagi ko ay ang paraan ng pagsasama ng tubig ng tubo upang madagdagan ang banayad ngunit ligtas na diuretic effect na perpektong angkop para sa mga may mahinang bato pagkatapos kumain ng maalat o pagkatapos magkababad sa araw. Ngunit upang maunawaan ang mekanismo kung bakit napakabisa ng kombinasyong ito, kailangan ninyong ipagpatuloy ang susunod na bahagi dahil malapit itong nauugnay sa immune system. At totoo, ang tubig ng tubo ay maaari ding maging kalasag para sa immune system na nakakatulong sa atin na mas mababa ang pagkakasakit, mas kaunting namamagang lalamunan o mas kaunting sipon. Kung naramdaman ninyong mas regular ang pag-ihi, mas malalim ang pagtulog o mas kaunting pamamaga ng paa pagkatapos regular na uminom ng tubig ng tubo, mangyaring magkomento ng mas gaan ang bato upang maibahagi ko ang tamang paraan ng pag-inom para sa bawat kondisyon at inimbitahan ko kayo na ipagpatuloy ang pagtuklas ng isang hindi inaasahang benepisyo ngayon. Bahagi 6. Natural na pagpapalakas ng immune system. Kapag naging proteksyon ang tubig ng tubo, maraming tao ang nag-iisip na tanging mga suplemento o functional foods lamang ang makakatulong na palakasin ang immune system. Ngunit ang katotohanan ay ang isang baso ng tubig ng tubo na iniinom sa tamang oras ay maaaring mag-activate ng natural na mekanismo ng proteksyon ng katawan, lalo na para sa mga matatanda. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng natural na bitamina C, kasama ang flavonoids at polyphenols. Ang mga antioxidant compound na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga selula, kundi tinutulungan din ang immune system na makakita at sirain ang mga virus at bakterya ng mas mabilis. Dahil dito, ang katawan ay mas mababa ang pagkakasakit, namamagang lalamunan o iba pang sakit sa panahon ng pagbabago ng panahon. Ang kawili-wili ay hindi lamang sinusuportahan ng tubig ng tubo ang immune system,
kundi nakakatulong din ito sa tahimik na pagbabawas ng pamamaga na siyang ugat ng maraming sakit na chronic tulad ng diabetes, sakit sa puso, at maging cancer. Ipinapakita ng isang pag-aaral mula sa National Institutes of Health, NIH, na ang mga taong regular na kumukonsumo ng mga pagkaing mayaman sa polyphenols at vitamina C ay may mas mabilis na paggaling pagkatapos ng trangkaso at sabay na nababawasan ang insidente ng respiratory diseases ng hanggang 40%. Lalo na para sa mga individual na may insomnia, madaling ma-stress at humihina ang immune system sa pagtanda. Ang isang baso ng maligamgam na tubig ng tubo sa umaga ay makakatulong na simulan ang araw ng maayos, maging stable ang mood at mas mababa ang pagkakasakit. At ito ang mahalagang bahagi ng lihim na ilalabas ko sa video na ito. Dahil ang pagsasama ng tubig ng tubo sa isang sangkap na sumusuporta sa anti-inflammatory ay makakatulong na palakasin ang immune system mula sa mga selula na partikular na kapakipakinabang para sa mga higit 15 taong gulang. Gayunpaman, ang immune system ay ang panlabas na layer lamang, habang ang panloob na tahimik na pamamaga ang pinakamahirap. At ang susunod na bahagi ay magpapakita kung paano ang tubig ng tubo ay makakapagpagaling ng mga pamamaga nang hindi gumagamit ng gamot. Ito rin ang benepisyo na ikinagulat ng parehong tradisyonal at modernong gamot nang suriin ang tubig ng tubo. Kung naramdaman ninyong mas kaunti ang pagkakasakit, mas malakas ang pakiramdam, o mas kaunti ang sipon, pagkatapos regular na uminom ng tubig ng tubo, mangyaring magkomento ng magandang immune system upang maibahagi ko ang karagdagang paraan ng pag-inom upang madagdagan ang bisa ng immune system. At huwag palampasin ang susunod na bahagi kung saan ang mga nag-aalala sa arthritis, stomach pain o high blood pressure ay makakahanap ng natural at ligtas na solusyon. Bahagi 7. Malumanay na pagbabawas ng pamamaga, nagpapagaling ng pinsala mula sa loob. May isang bagay na kakaunti ang napapansin. Ang karamihan sa mga sakit na chronic ay nagsisimula sa tahimik na pamamaga mula sa arthritis, stomach pain, fatty liver, hanggang sa high blood pressure o diabetes. Ang mga pamamaga na ito ay hindi masakit, hindi malinaw na namamaga, ngunit patuloy na sumisira sa mga selula araw-araw. At ang magandang balita ay ang tubig ng tubo ay may kakayahang pakalmahin ang proseso ng pamamaga na iyon sa natural at ligtas na paraan, hindi tulad ng synthetic anti-inflammatory drugs na kadalasang nakakapinsala sa tiyan o atay. Ang tubig ng tubo ay naglalaman ng isang grupo ng mga compound ng halaman tulad ng polyphenols at flavonoids. Ang mga sangkap na ito ay kilala sa kanilang kakayahang pigilan ang mga enzyme at molekula na nagdudulot ng pamamaga at sabay na tumutulong na pagalingin ang mga nasirang selula. Hindi lamang iyon. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang tubig ng tubo ay may malamig na katangian at matamis na lasa na nakakatulong sa pagpapalamig ng init, pag-detoxify at pagpapakalma ng mga bahagi ng katawan na may init sa loob tulad ng skin inflammation, pimples, dry mouth, constipation o banayad na stomach pain. At alam ba ninyo, ang kakayahang ito na magpagaan ng pamamaga ay isang pangunahing bahagi ng lihim na ibabahagi ko sa huling bahagi. Dahil kapag pinagsama sa tamang sangkap sa tamang oras, ang tubig ng tubo ay hindi lamang isang pampalamig, kundi nagiging gamot na tahimik na nag-aayos ng internal imbalance. Isang maliit na tip na napakabisa sa maraming tao ay ang paghalo ng tubig ng tubo na may ilang hiwa ng sariwang luya o isang kutsarita ng katas ng kalamansi. Ang matamis at malamig na lasa ng tubo na pinagsama sa mainit na lasa ng luya o bahagyang maasim na lasa ng kalamansi ay lumilikha ng balanse ng yin at yang na parehong nakakatulong na bawasan ang pamamaga, nagpapabuti ng panunaw, at nagpapahimbing ng tulog. Ngunit ang formula ng kombinasyon na ibubunyag ko ay hindi hihinto doon. Ito ay isang espesyal na proporsyon ng paghahalo na nakatulong sa isang pre-diabetic na pasyente na mapabuti ang kanyang inflammation at blood sugar levels
ng maayos sa loob ng 3 linggo, ganap na natural, walang gamot, walang matinding pagbabawal sa pagkain. Kung naramdaman ninyong nabawasan ang sakit sa kasukasuan, gumaan ang tiyan, o nabawasan ang pamamaga, pagkatapos regular na uminom ng tubig ng tubo, mangyaring ibahagi ang inyong damdamin sa pamamagitan ng pagkomento nang nabawasan ang pamamaga sa ibaba. At kung umaasa kayo sa isang ligtas, ngunit tunay na mabisang paraan ng pag-inom, ang sumusunod na bahagi ay isang bagay na hindi ninyo maaaring palampasin. Pagbubunyag ng lihim, ang tamang formula ng tubig ng tubo para sa stable na blood sugar, anti-inflammatory, at pagpapagaling ng katawan ng walang gamot. At ngayon, tulad ng ipinangako ko sa simula ng video, ito ang lihim na pinaniniwalaan kung tama ninyong ilalapat ay maaaring lumikha ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan sa loob lamang ng ilang linggo. Napakasimple ng formula, ngunit hindi simple ang epekto. 200 ml ng sariwang katas ng tubo na iniinom 30 minuto pagkatapos kumain. Idagdag ang isang hiwa ng manipis na hiniwang sariwang luya at isang kutsaritang katas ng kalamansi. Gawin ito ng 3 beses sa isang linggo, sa umaga o maagang hapon. Huwag uminom kapag gutom o pagkatapos ng 8 p.m. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang perpektong tatsulok. Ang luya ay nakakatulong na magpainit sa tiyan at may malakas na anti-inflammatory properties. Ang kalamansi ay nagbibigay ng bitamina C, sumusuporta sa antioxidant at nagpapalakas ng immune system. Ang tubig ng tubo naman ang base, nagdadala ng nutrients, electrolytes at active plant compounds sa buong katawan. Ito ay isang formula na matagumpay na inilapat ng isang doktor ng tradisyonal na gamot, Dr. Renato Bagani, sa isang pre-diabetic na pasyente. Hindi na kailangan ng pasyente na gumamit ng gamot sa loob ng 6 na buwan sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng pagkain at regular na paglalapat ng formula ng tubig ng tubo tulad ng nasa itaas. Aking mahal na mga kaibigan, hindi lahat ay may pagkakataon na malaman ito, at kung napanood ninyo ito hanggang sa dulo, naniniwala ako na mayroon kayong sapat na pagkakataon upang mas maunawaan ang inyong sariling kalusugan. Umaasa lamang ako na pagkatapos ng video na ito, ang tubig ng tubo ay hindi na magiging isang inumin na maling nauunawaan bilang masyadong matamis at madaling nakakapinsala, kundi ibabalik sa tunay nitong halaga. Isang matamis at malusog na regalo mula sa kalikasan na kung gagamitin ng tama ay makapagpapabago ng inyong pagtulog, digestive system, blood pressure, blood sugar, at kalooban araw-araw. At mayroong isang napakalinaw na katibayan na hindi nagkataon lamang na ang tubig ng tubo ay ibinebenta sa lahat ng dako mula sa probinsya hanggang sa syudad. Sa bawat sulok ay mabibili ito. Kung naramdaman ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito o nakagamit kayo ng isang paraan upang uminom ng tubig ng tubo at naramdaman ninyong bumuti ang pakiramdam, mangyaring magkomento ng gusto kong simulan ito ngayon sa ibaba. Dahil baka ang inyong karanasan mismo ang maging mahalagang inspirasyon para sa maraming iba pa na nangangailangan ng natural na solusyon tulad ninyo. At kung naramdaman ninyong tunay na kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring i-like upang maipalaganap ang impormasyong ito sa mas maraming tao. Mag-iwan ng komento o ibahagi ang video sa mga mahal sa buhay upang ang tubig ng tubo ay hindi lamang isang inumin sa tabing daan, kundi isang simple ngunit malalim na lihim sa pangangalaga ng kalusugan para sa bawat pamilya. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan. Nais kong kayong lahat ay laging may sapat na kalusugan, sapat na kaalaman, at sapat na kapayapaan upang bumagal, maging mas malusog mula sa maliliit na bagay, tulad ng isang baso ng matamis at malusog na tubig ng tubo araw-araw.